Paano at kailan dapat magparehistro ng motorsiklo kung ito ay brand new o kaya ito ay second hand? So, ang change of ownership, kailan ba dapat ayusin? Meron tayong mga bagong rules ngayon lang 2025 na kamakailan lang ay napirmahan na at isa ng batas. Kaya dapat natin sundin. So number one, ang mga new motorcycle na i-register ay dapat 5 days from the date of sales invoice. So number two, dapat 20 days registration of transfer of ownership para sa mga second-hand na motorsiklo. Okay? 20 days naman ang binigay sa kanila. Yan po yung bagong rules, ano? So kung bago o brand new ang nabili mong motor, ang dealer ang magpaparehistro sa loob ng 5 araw mula sa date ng nasa resibo. Kung second hand naman, dapat ay mailipat agad sa pangalan mo ang pagbili mo ng motor sa loob ng 20 days para maiwasan ang mga penalty. Kailangan maipa-certify muna ito sa HPG o Highway Patrol Group at pagkatapos ay sa LTO o Land Transportation Office naman. So, ano-ano mga dapat gawin para sa HPG clearance at mga paalala? Number one, go to the nearest HPG satellite. So, pumunta kayo sa isang mga satellite offices sa inyong area kung saan mayroong malapit. Number two, humingi kayo ng form at pilapan nyo lang ang inyong form. Number three, photocopy ng lahat ng required na SPG clearance. Okay, 3 set ang kailangan nyong ihanda. Pa-xerox nyo lang from the original, okay? So, pay the HPG clearance in any land bank. Pwede kayo magbayad kahit saan land bank. Number 5, prepare your motorcycle for stencil. Kukunin po nila yung chassis number, engine number, lahat po ng mga kailangan nilang makuhang number, okay? At number 6, kailangan merong picture taking with stencil. Kasama na po yung stencil at ang HPG personnel. And then number 7, wait for the release of your clearance. Okay, so kailangan po muna ang HPG clearance. Reminder lang po, validity ng HPG clearance ay 5 working days. Susunod, mas maganda kung uunahin nyo muna ang mga walang expiration na requirement. Katulad ng insurance at iba pa bago pumunta sa HPG. So unahin muna ang HPG clearance bago ang LTO clearance. So ano naman ang mga requirements sa HPG clearance? Number 1, original certificate of registration o yung CR. Number 2, original official receipt from LTO. Yan naman yung OR. So original deed of sale, dapat meron deed of sale at dapat ito ay notarized. Number 4, motorcycle TPL o yung third party insurance certificate. Number 5, motorcycle emission test. So, dapat may emission test result din kayo. Number 6, stencil at inspection result na galing sa HPG. Number 7, photocopy ng 2 valid ID of the first owner, yung kung sino yung may-ari, at yung bagong owner o papunta sa inyo. At samahan nyo na rin ang 3 signature. Okay, punta naman tayo sa LTO. Ano naman ang mga clearance requirements? Pag natapos nyo na HPG, pupunta kayo ng LTO, ito naman ang kailangan nyo. Number 1, pumunta sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. Number 2, mag-submit lahat ng requirement yung galing sa HPG. Number 3, prepare your motorcycle for stencil inspection. Okay, so pay to the cashier window, bayaran nila kung magkano. At number 5, the same day, marirelease na ang inyong OR at CR na nakapangalan na sa inyo. Okay, so reminder ulit. Kung minsan, ang pagkuha ng stencil sa HPG ay tatanggalin yung pintura. So kasi kakaskasin nila yun, lalo na kung medyo malabo na, maputik, nababasa, para malinaw ang pagkopya. So kung sakaling puro gas-gas o medyo malabo na ang pagka-stencil at magmumukha na siyang tampered. So pwede nyo ulit ito sprayan ng black paint para pagdating sa LTO ay magmukhang bago at hindi na pagdudahan ang inyong chassis number para iwas sa delay. And then, ano naman ang requirements sa LTO para ma-process? Una-una, kailangan na ng OR, Original Certificate of Registration o yung CR. Number 2, yung OR. Number 3, yung Original Deed of Sale na notarized. Number 4, HPG Clearance Certificate. Number 5, Motorcycle TPL Insurance.
Kailangan kung hindi sa inyo nakapangalan, meron kayong endorsement letter. Number 6, stencil o yung inspection report galing sa LTO. Number 7, photocopy ng dalawang valid ID para sa first owner at saka yung second owner with 3 signatures. Okay, reminder lang po ulit. Number 1, huwag magpaasikaso sa mga fixers. Maglaan ng panahon, of course, minsan mahaba ang pila, matagal, kaya at least mag-spare lang kayo ng time, okay? So, asikasuhin agad ang mga transfer of ownership. Number 4, maglaan ng at least 1K to 2K na budget para sa transfer of ownership. Hindi masasabi na minsan hindi nyo matatapos within the day, so babalik ulit kayo, okay? So, transfer of ownership cost, magkano naman ang magagastos o yung mga fees na kailangan yung bayaran. Number 1, ang insurance ay 300 to 400. So, try nyo sa Cebuana dahil mas mura ang insurance sa Cebuana. Sa HPG clearance naman, 560 ang inyong babayaran. Yan yung babayaran nyo sa land bank. Number 3, ang LTO clearance naman ay 60 to 100 ang processing fee. So, reminder ulit, sa HPG, maglaan ng 1 to 2 days at isang araw naman para sa LTO. Ito ay kapag kukunti lang ang pila, kayang tapusin ng isang araw. Pero pag hindi, babalik ulit kayo kinabukasan. Kaya sabi natin kanina, maglaan ng panahon o time dahil kapag hindi nyo na-irehistro, ay magkakaroon pa kayo ng penalty. Okay? So, sana nakatulong ulit kami sa inyo at huwag nyo lang kakalimutan na mag-like, subscribe, at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.